involved sila sa drug pushing kasi wala sila sa skills. Wadilin daan kung paano mabuhay. Mas madali sa indaan mangawat, mas madali sa indaan maghatag, magbaligya sa drugs, kaysa dito sa magtrabaho. So kung natagaan natin sila sa skills training, like carpentry, may NC2 sila, may confidence sila sa dili na paglabas nila, kaya ko mag-apply as construction worker, as mason, igwa ako sa certificate igwa ako sa skills. Then, how do the PDLs cooperate or react to these services? Primero na, at first, ang primero nila na nakikita, kasi nakaka-accumulate sila sa GCTA or Good Conduct Time Allowance. Pag nag-involve sila sa mga activities na irog sila, na-accumulate nila, halimbawa, nasintensyahan sila sa 3 years. For example, tapos naka-accumulate sila sa GCPA, Good Conduct Time Allowance na 1 year. So, duha na lang katuig ang kinahanglan nila na pag-sintensyahan. That is first na maka-encourage sa ida. To follow na lang ito, ay, igwa akong skills, igwa ako sa through encouragement na din sa mga kapatid. Kag, nag-cooperate na kasi sometimes they don't have any choice na kaysa sa maburo yung ako sa sulod, ma-participate na lang.